yung unang napasali ako dyan sa Lenten presentation, si Tita A pa yan. Si Tita A ang director ng Cenaculo at ginagawa yan sa lahat ng streets, sa Ordua. So, nakakapagod, syempre lahat ng practices. But we were not officers back then. Cenaculo, bago pa terminado journey Cenaculo. Ang naalala ko lang na akin na Cenaculo ay Taiden. Kasi yun yung bongga yung mga costumes, tsaka yung practice na talagang almost everyday may practice person. Tita A taga, ano rin siya dito, observant din siya sa Cenaculo. May Mama Mary, kung gano'n, pinako sa Jesus, umikot kami sa Ordua. Bongga ang props, bongga ang practices, na sobrang pinaghandaan. Ang Cenaculo na style naman ngayon yung liliputin ng buong Ordua para sa lahat ng stations. So, parang ikaw ang sasama, ikaw ang, para mapanood mo siya, makikilakad ka, makikiprosesyon ka sa lahat ng stations. Pag di pa lang kami siguro 3 batches pa lang, YD, tapos yung batch 1, batch 2, batch 3. Kaya yung mga sumali na kabataan ko, naging batch 4. Sa pamamagitan ng ganung activities, nakakapag-pinatend siya ang mga kabataan, nakakapagtapos a way of bonding din para sa mga. And then when we became the officers, we thought, kailangan pa ba natin i-continue yung Cenaculo sa kalsada na napakalaki ng budget, right? Hindi biro yung costume, hindi biro yung pagpapakain sa staff, hindi biro yung pagpapakain sa mga nagawa ng props. At yung props in itself, very, very costly yun. And then, very, very memorable sa akin ng letter presentation because during our term, we decided to change. Recorded lahat ng nangyayari. Recorded talaga sa lahat. So, naranasan namin maging artista, recording, ganyan. Tapos, pagalitan kami ni Master Dennis, saka ni Master Boye, nagsisigawan ka sa lahat. Sarap ng maraming tao. And that's the time na nagkaroon ng parang modern Cenaculo. I was in FEU back then, and I was taking up mass communication, and I have a lot of friends who wrote about Cenaculo plays, but in a different, it's a modern way. So I actually have taken that opportunity to bring it to Fatima, and dun nag-start. Kaya very important sa akin yan kasi the people or the parishioners in Fatima actually saw a different type of Cenaculo. It's not on the streets, it's not the one that you actually read in the Bible. But yun yung modern yung nangyayari. Kung ako ay iyong iibigin. But it still represents the sacrifices that Jesus had, or the passion of Jesus during that time. So, very memorable yun kasi doon talaga nakita yung mga talent ng kabataan because kumanta sila, sumayaw sila, umarte sila sa isang contained, sa loob ng parish, sa isang contained na lugar at ang daming tao, sobrang daming tao hanggang labas na puno namin yung parish. So very successful yun at sabi ko memorable kasi until now, nag-experiment kayo, di ba? Na hindi ito yung Cenaculo na makikita lang sa streets at naka-costume na mga panglumang panahon, right? Pero ang ginagawa niya is dinadala niyo sa level na makaka-relate talaga yung mga tao. At the same time, yung passion ni Lord ay talagang nakikita pa rin mabuhay pa rin. Bali, ang nangyari kasi ako at si Darren sila doon. Una namin sinulat yun, February 17. That's my birthday ko yun. Una namin sinulat yun. Walang choice kasi wala na
nahihirapan na. Kami na, nila yun sila doon, tapos si Franz yung nag-direct. Hindi ko makakalimutan sa namin kasi dalawang show yun. At ang super duper na nakakatawa is yung backdrop. Kasi buwis buhay yung backdrop. Sobrang buwis buhay yung backdrop. Ilang tao yung nagawa ng atang yung backdrop? More than 10. At sobrang laki noon, tapos buwis buhay yun. Si Oliver, alam niya hagdanan. Si Oliver nandito, ako yung nandito. Si Reggie, buwis buhay yun kasi yung shows yun. So, yun, bagong experience. Saka, masaya, sobrang saya. Sobrang saya na nagagamit ko yung teatro bilang isang avenue para ipakita yung faith ko, i-express ko yung opinions ko, yung vision ko. Tsaka ang saya din kasi mag-direct talaga sa totoo. Yung sa Dando, actually si idea kasi na idea yun. Tapos ako lang nagsulat ng script. Parang ang gusto lang kasi niya na image, yung Iera, yung si Mama Mary, tapos kay Jesus Christ naman. So yun yung image, yun yung parang namin, inspiration natin. Tapos gumawa ako ng script sa bahay na pinaikot ko dun sa pinagplanuhan namin na characters, pinagplanuhan namin na plot. Ipasok dun yung fraternity, basta ang astig niya, sobrang astig niya. As in, yung una kong draft ng script na yun, masyado siyang astig na parang hindi siya pwede ipalabas. Actually, may pagka-musical rin. And at the same time, hindi mga video shoot rin kasi kami. Siguro, kasi nakikita ko kasi na yung mga kabataan sa labas ng simbahan, meron silang pinapakitang anas. Pinapakita silang hindi sila. Sumasali sila ng frat or pinapakita nila na yung kapikasan nila. Pero deep inside, parang may depth, merong faith, merong love na yun yung kailangan mag-grasp ng audience. So yun siguro yung nagdala sa Lando, yung love for family, love for friend, and yun, yung personality and yung society na magulo, na nag-aaway. Yun. Sa totoo nga lang yung Lando, para siyang naging lumang sinakulo. Kasi nandun si Maria, nandun si Jesus Christ, nandun si Judas, nandun si Magdalena. Parang kung ano yung storya nila, binago lang namin yung modern setting. Isang show lang siya, pero tatlong story siya. So ako yung nagsulat, tapos ako yung nag-play. Kasi every lento, nung nagsimula yung ticket selling, yung 2009, parang maganda kasi 2009, malaking kita, 2010, mas malaki, tapos mas lumalaki. So parang kapag mag-level ka, tapos kapag mag-ticket selling ka, make sure na sana hindi mo yun. Kasi para naman yun sa tuloy. So parang bigyan ako ng opportunity, ibibigay ko na yung best ko. Kung ibigyan ka ng opportunity, ba't ka lang gagawa ng isang story? Gawin mo lang tanto. Siguro as psychology dito, marami rin ako na-encounter yung mga stories. And yung mga stories na kasi, honestly, galing din sa mga nalaman ko, nabasa ko. At alam ko kasi sa mga storya, it's really worth sharing. So siguro in a way, nagsama-sama ko yung mga nalito. Tapos, nagkaroon kami. Mahirap kapag walang tao. Na-experience ko kasi yung marami yung halos pag-practice, talagang energetic na mag-practice ko, malakas sa kayo. Masaya siya, pero at the same time mahirap kasi maraming kailangan na specific practices, mga ganun. So yun, pero masaya naman kapag natapos mo yun. Feeling ko pa rin yung mas maganda pa rin yung television. Kasi yung sa kabataan nito, hindi nila actually kabisado kung ano yung nangyayari ng Passion of Christ. Doon na sige natin na panood na nila. Pero mas maganda pa rin kasi yung nakita mo siya ng dalawang mata. Kahit na hindi si Jesus talaga yun, at least mag-fit mo pa rin kasi. Kesa yung modern siya, mas maganda pa rin traditional. Kasi only rin yung mga kabataan na may background sa Bible. Siguro time na para ibang attack naman.
Though minsan, pinaglaban ko rin na, sige tara, balik natin yung dati sa Nakulo. Pero parang mula kasi nung nagtanging unique kami, nabuksan yung opportunity para kumuha ng ibang story, ng ibang kwento. Ang teatro, yun yung magiging yun yung magiging avenue mo para ipakita yung buhay. Kailangan, bilang isang aktor, kailangan alam mo kung paano mabuhay. Alam mo kung ano yung nangyayari sa labas, kailangan aware ka. Meron kang social awareness. So kung mag-stick kasi sa dating sinako, magiging parang puro kay Jesus, philosophy. Pero yung letter presentations na pinag-uusapan yung about family, about pagiging light, about love, about friendship, parang ang dami pang